Alam po ninyo, kung gusto natin talaga ng tunay na pagbabago at makasabay tayo sa pag-unlad sa mayamang mga bansa na kaalyado rin ng Pilipinas at naniniwala sa Pilipinas, ang sistema ng politika at sistema ng eleksyon ay baguhin sa atin. Una, na akin pong nakikita na dapat gawin ng ating pamahalaan, ipagbawal na kumandidato ang may mga kaso or convicted sa criminal at administrative issue. Pag ito po'y pinagbabawal, para hindi makakandidato ang kahit na sino sa local and national position, may pag-asang mabago tayo. Alam niyo bakit? Kasi kung walang kaso o hindi convicted ang mamumuno sa ating pamahalaan, dahil nga ipinagbabawal ang pagpasok sa politika o pagkandidato, ang lahat ng mananalo matatakot o iiwas na sila'y makasuhan ng kriminal, korupsyon, or administratibo pag nakapwesto na. Dahil alam nila na kahit sila'y nakapwesto sa susunod na eleksyon, magkakaproblema sila kung may kaso. Yan ho'y isa sa nakikita kong dahilan. Ang problema nga lang, dahil sa ilalim po ng saligang batas at iba pa natin mga batas, wala pang matibay na batas na magbabawal dito na huwag kumandidato at huwag tanggapin ang pagkandidato o pag-a-apply sa anumang posisyon sa pamahalaan before and during election ang may mga kaso. Yun kasi ang naging problema. Kaya hindi pa naman huli ang lahat. Dapat maging policy na ito at baguhin ng ating susunod na Congress. Kasi kung ngayon late na hindi na magagawa yung batas. Next Congress, dapat yan ang maging priority ng lahat ng kandidato. Gumawa sila ng batas na ipagbawal yan. Ulitin ko, ang may mga kaso at convicted sa criminal at administratibo, dapat ban sa any position sa gobyerno. Pag yan po'y nangyari, dahan-dahan na magkakaroon ng pagbabago. Alam niyo kung bakit? Kasi nga matatakot at hindi gagawa ng anumang pagkakamali at kalokohan ang mga nakapwesto. Dahil magiging ground yan sa susunod na eleksyon. Pag sila may mga kaso, hindi sila pwedeng kumandidato ulit. Halimbawa, governor. Malinis pa siya nung umupo. Biglang nagkaroon siya ng kaso ng korupsyon at iba pang mga criminal cases. Tapos convicted. After trial, yun na yung pagbabasihan para iban ka sa next election. Pagkagaroon ng ginawa ng ating gobyerno, ng ating COMELEC, ay talagang walang gagawa ng kalokohan. Matatakot Kasi kung gusto mo maglingkod at matapos ang mga term mo sa local government, local official, 3 term na 3 taon. Sa Senado ay 2 term na 6 years. Ang presidente at vice president, 1 term, 6 years. Di ba? So hindi ka na uulit, hindi ka makakaulit sa anumang posisyon na gusto mo o mataas na posisyon kung alam mo na meron kang kasong administratibo, kriminal, lalo kung convicted. Kasi ban ngayon. Yan ang tanging paraan. Problema, yung mga kasalukuyang mambabatas hindi gagawa ng ganyang batas. Pero kailangan sakripisyo. Pag hindi gumawa ang mga mambabatas ng ganitong mga batas na pwedeng pagbasihan para sa good governance o pagbabago pangkalahatan ng sistemang politika at eleksyon sa ating bansa, hindi talaga tayo magbabago. Mananatiling mahirap ang mahirap. Mananatiling ang mayaman lang mayaman at mga politiko. Saan tayo pupulutin yan? Huwag nating kalimutan, every year, milyon-milyon nadadagdagan ang Pilipino. Ngayon nga, tayo nasa 113 to 115 million. Malaki yan. Sa isang bansang underdeveloped, sa isang bansang kulang pa ang maraming bagay, malaki po yun. At marami dyan mahirap. Kasi dahil nga sa sistema.
So, pag hindi nagsakripisyo ang gobyerno, incumbent government official, at yung paparating na mga government official after election sa Mayo ng 2025, matatagalan pa tayo makahabol sa mayamang bansa. Sa mayamang mga bansa kasi tulad sa North America, South America, Central America, meron silang matinding sakripisyo para sa kailang bansa at kinabukasan ng kailang mamamayan. Inuuna yung mga forecast nila para sa next 5 years, next 10 years, ito yung kailang bansa. Nangyayari kasi yung mga nakaupo, nagsasakripisyo, nagmamalasakit ng totoo. Eh dito po sa atin, puro press release, puro lingas kugon lang puro simula, puro idea lang pero hindi magkaroon ng katuparan. Dahil yung idea, i-develop, baguhin ang political system ng bansa, puro idea lang, ayaw nilang gawin. Hinaharangan pa. Ako naman bilang tao, bilang Pilipino, nagmamalasakit sa ating bayan, itong aking mga idea at sinasabi, ito yung nakikita kong solusyon. May magsakripisyong politiko na gumawa ng batas na kukontrolin ang kapwa politiko. Kasama siya ron. Katulad nga nitong pagbabawal ng may mga kaso o convicted. Bilang government official, next election dapat banayan. Pero dahil nga po walang batas na ganon, hindi sila pwedeng tanggihan ng COMELEC. Kasi ang requirements lang sa pagkandidato at pagpapail ng COC, Pilipino ka, registered voters ka, marunong kang bumasa at sumulat, at nasa tamang edad ka. Yun lang Dapat isama dyan na pag ikaw ay may kaso, lalo na kung convicted ka na, ban ka na. Ano mang kasong kriminal, dapat ban sa any public office. Yan ang kailangan para magkaroon tayo ng pagbabago. Pag hindi po nagkaroon ng ganyang sistema, paulit-ulit na lang recycle ng mga politiko at angkan, clan ng mga pamilya, sila-sila lang ang maghahawak. Dahil sila may pera na, may kapangyarihan, kaya nilang i-maneuver ang eleksyon. Kaya yung mga matatalino, bagong pangalan, may hangaring tunay para sa bayan, hindi makalusot sa mga posisyon, natatalo ng angkan o clan na malalaking pangalan sa politika dahil dyan sa sistema yan. Kahit na convicted na, kahit patong-patong ang kasong mga kriminal, graft in corruption, o kahit plunder pa, nakakatakbo pa. Kahit nakakulong, nananalo pa. Kaya dapat yun ang ipagbawal. Please lang po. Kayo mga taga-COMELEC, gumawa kayo ng recommendation kung ano ang dapat nyong gawin. Lagi lang sinasabi, hindi namin pwedeng gawin yun kasi wala sa batas yan. Eh di magpo-post kayo ng batas na dapat gawin ng Kongreso at Senado. Pag hindi ginawa ng Kongreso ang proposed bill o batas ng COMELEC para sa pagbabago, eh di bahala ng taong bayan kung anong gagawin sa mga politikong yan. Eh problema, hindi rin kayo gumagalaw Inuulit ko, ako po ay nagbablog, nagbabalita ng ganito. Kaakibat ko lagi ang sakripisyo, pagmamahal sa ating bayan. Wala akong personal dito. Kaya nga ayaw kong pumasok sa politika. Dahil pag ako naging politiko, ang dami kong makakaaway dyan. Dahil lahat ng aking panukala, silang tatamaan. Lahat ng aking idea, malamang silang tamaan. Kaya ayaw kong pumasok sa politika. Pero dapat, yung mga mahihilig sa politika, mahihilig sa posisyon, sa kanila dapat manggaling ito. Pero wala akong naririnig, kaya napipilitan tayong magbigay ng ganitong idea. Yung ideyang dapat kapupulutan ng aral ng lahat ng sektor. Para sa pagbabago, para sa bayan, para sa kaunlaran. Please like, follow, and subscribe sa ating mga channel. Mike Abe, Opinions, at yung isang channel ko, MA Pinoy TV.